First and foremost, thank you very much, Ma'am Eva Tukungan, for this opportunity. And una-una sa lahat, nais ko muna ibigay mataas na respeto sa ating local chief executive na nagbigay ko ng go signal and approval for me to represent him for today's meeting to preside our quarterly meeting sa ating joint meetings ng Local Council for the Protection of Children, Local Youth Development Council, Local Council Against Trafficking and Violence Against Women and their Children para sa ating third quarterly meeting. To give you an inkling of this meeting, ako po ay nagbigay ng konting inisyatibo na pinaalam ko po sa ating local chief executive, being the committee chairman on social welfare and development. Ang aking co-chairperson po is si Honorable Villanueva. Nag-usap-usap po kami with Honorable Evelyn Diaz, bilang chairperson ng women's sector. Siyempre sa ating mga nanay, yung ating mga parents, and ang ating committee chairperson ng health. Dahil po sa mga nangyayari ngayon, mga social issues natin dito sa ating lungsod. At agad-agad ko po ipinaalam sa ating punong lungsod ay nagbigay po siya ng approval na magkaroon po agad tayo ng quarterly meeting, and this will be one of the agenda. So, I am here on behalf of our LCE. Of course, I would also like to acknowledge kayong lahat po ng mga napiling stakeholders dito sa programa na ito. Ang ating department heads, ang ating DILG, Sir Bong Castro, ang ating mga city councilors, ang ating interfraternity council, mga bossing na dito ngayon, youth center, CSK Federation Nicole, representing the youth sector, and the SKs, kasi napaka-importante ng role ng SK dito sa programa nito. Ang ating SISCA, City of Ilagan Student Council Alliance, ang ating private sector, si Dr. Moson, at sa ating lahat po, CHO, DOH, sa ating lahat isang ulit na sumusulong at mapagpala na hapon po sa ating lahat dito sa siyudad na Ilagan. Itong nakaraang mga linggo ay sadyang nakakalungkot at nakakapanlumo sapagkat naibabalita na ilan sa ating mga kababayang Ilagueño ay naging biktima ng suicide. Sa pagkakatala po ng ating Social Welfare and Development Office in coordination with our Department Head ng EVA, nitong buwan lamang ng Hulyo, July, ay umabot po sa 4 na tao ang gamitin ng kanilang mga buhay. Dito lang po yung sa City of Ilagan, iba pa po sa mga katabing municipalidad po natin dito sa Sormin sa Ilagan. Yung una isang babae mula sa Barangay Alibago na yun ang balitaan natin tungkol sa Malalang Bridge. Pangalawa, isang babae, 18 years old, nagpigti sa kanyang sariling kwarto mula sa Barangay Sinalo Bayabo. Yung ating kanilang mga family naman ay lumapit at kaya paano. Ang LGU na po yung tumulong sa kanyang burial services at nagbigay ng financial assistance. Ang isa naman ay puro mula sa Cabecera 7 for confirmation po ito. Itong Lunes lang, isang lalaki naman na mula sa Barangay Lulutan na isang masipag at kasipasig na public servant na kasama natin dito sa LGU na 29 years in service. Nakakabahala po ang dami ng kasong ito sa loob lamang ng isang buwan. Kaya po minabuti ng inyong atong lingkod na paigtingin ang ating programa ukol sa mental health awareness at bubuo ng konkreto, detalyado at epektibong interbasyon para sa ating mga kapatid na nakakaranas ng stress, depression, anxiety, panic disorder, PTSD, bipolar disorder, schizophrenia at iba pang mga mental disorders.
Yun nga po, isa po sa ating advokasya, simula noong 2016 po, ay ang mental health awareness program na pinatawag to strengthen this kind of program. Yan po ang aking advokasya simula 2016 hanggang ngayon po. Dahil isa naman po tayong public, nasa health sector po tayo, nasa sector tayo ng pangkalusugan. So, yun din po yung aking profession. Kaya ito yung isa sa binibigyan pansin ko po bilang isang public servant. And of course, ayaw po ay binigyan ng oportunidad ng ating lumikha na mag-lead at mag-serve dito sa ating lungsod. Tayo ay binigyan ng oportunidad ng ating mga kababayan dito sa lungsod ng Ilagan. Kaya po naniniwala ko na responsibilidad namin na magkaroon o gumawa ng inisyatibo para sa programa ng mental health. According to the Philippine Statistics Authority, deaths due to intentional self-harm have increased by 57.3%, making it one of the leading causes of death in 2020, mainly because of the COVID-19 pandemic. According to a study on mental health, mental illness has become the third most common disability in the Philippines. Ito ang pangatlo po. Sa mga PWDs, mental health po yung pangatlo na pinaka-common. At umabot sa 6 na milyong Pilipino ang may depression at anxiety. Sa ating naging consultation sa iba't ibang individual, society organizations at government officials and workers, nakakalap po tayo ng iba't ibang suggestions at recommendation para sa ating isusulong na programang YAKAP. Gumawa po kami ng programa sa YAKAP kasi meron tayong mga kapatid na mga kabataan na may naisip na programang YAKAP. And nag-conceptualize kami with other stakeholders, with Nicole, with Nervoods, at iba pa sa Young Center. Gumawa tayo YAKAP. O yakapin, akbayan, kausapin at pakinggan, ilagay nyo na nangailangan ng program. Napakaganda po ng naging resulta ng ating consultation. Kung hindi nyo po, sa mga hindi pa po nakakaalam, napakalakas po ng ating social media account. Meron po tayong almost 20 to 30 plus thousand followers. And then, nag-post po ko sa Facebook page, personal Facebook account ko, Instagram and Twitter. Humingi ako ng suggestion sa lahat ng mga nilagay nyo. Kung ano yung pwede natin, para makapag-conceptualize tayo, anong recommendations and suggestions niyo para mabuo ang programa nito. At ito po yun, kung titignan natin sa screen. Marami pa pong naging suggestion dyan sa ginawa kong Facebook page. Nakinig ako sa mga ilagay nyo. Tinignote po natin nandito lahat. And then, isa-isa po natin yung mga magagandang pwede natin ilagay dito sa posibleng maging intervention program for the distribution and policy na pwede natin gawin. At least, proactive din po ito sa ating mga ilagay na mismo na nakasasabi ko na nakikinig ang ating mga opisyalis at i-consider natin ang boses at suggestion ng bawat isa. So, napakaraming youth advocate groups, professionals, agencies, SK officials, barangay officials at kapwa ko konsehal ang nagpahayag ng kanilang suporta sa ating susulungang programa. Halimbawa na lang po sila LNB President Gaylord, kung saan nandito sa Presidential Label, nag-commit ng suporta, si Sir Tugate at lahat ng aking makasamahan sa konsero. Part of this program will be a launching of a mental health crisis and suicide prevention hotline na gagawin natin accessible 24/7. Ito po yung isa sa ninanais natin na gawin sa ating programa based on the suggestion of the majority and para mabigyan din po natin ng sustainability yung mga kinumpisahan namin ng mga nakaraang taon sa pagpapalakas ng programa na ito. Paibigin natin ang ating mental health awareness programs na magkakabulod sa ating mga kababayan ng overall health and well-being sa apat na aspeto. Una, pangkatawan, pangalawa, pangkaisipan, pangatlo, pangdamdamin, at pang-apat, pang-spiritual. Plano natin paigtingin ng ating peer counseling services na maglalayong makinig, magbigay payo at tumugon sa mga problema kinakaharap ng mga ilagay niyo tungkol sa kanilang mga pinagdadaanan. We will initiate several activities that can help to improve the overall psychological well-being of Ilagueños. At ang ating hihikayatin ang pakikilahok ng bawat isa sa mga aktibidad na ito.
We will push for programs that would develop our open spaces into areas of sensory respite, which would encourage serenity, peace of the mind, and socialization. Kaya nga po, hindi rin nakadala dito ang ating puno lungsod dahil nandyan po yung ating mga investors na pumapasok dito sa City of Ilagan. Marami pong investments na papasok to give more opportunities sa bawat ilagay. Isa po sa mga investor na nakamiting niya ulit, nagkaroon ulit sila ng follow-up meeting dun sa tinatayo natin na Winter Wonderland na kausap natin ng mga investors ng Star City. I also believe that somehow this is also good for the mental health of our children. Dahil kahit pa paano, meron silang happy place na pwede din puntahan. So hindi po tumitigil ang LGU natin sa paggawa ng paraan para makapasok ang ating mga investors at magkaroon tayo ng mga tourism destinations and meron tayong lugar na kung saan magiging masaya ang ating mga kabataan. Of course, which will be good for our mental health. Most of all, we will break the stigma about mental illness through information education campaign. Dahil ito yung isa sa mga rason, upon listening to other people, is also the rason kung bakit hindi na-accept ng bawat tao na hindi nila matanggap na kailangan nila humingi ng tulong. Kailangan basagin natin yung stigma sa mental health illness through information, dissemination, and educational campaign. Kaya po, tinap natin ang DepEd dito at ang SISCA dito sa programa at stakeholders nito. And promote for the empowerment of each individual suffering from mental disorder. We will tap the support of other agencies such as the LGU, the Youth Center. Ito po yung mga main kasi kahit pa paano, being one of the person who made this initiative, pinakamalapit po sa akin is yung Youth Center at meron kaming plano ni Nicole in partnership with the CSWD, CHO, and CDRRM dito sa program na ito. I-explain po namin mamaya yung naisip namin plano. Yung Youth Center, educational institutions, yung ating liga ng mga barangay, syempre sa LLB, automatic kasama na rin po ang ating ilaw and naman dito. The Philippine National Police, dahil syempre, diba, for peace and order. The Ilagan Ministers Association ng ating IMA, nandito po si Pastor, na representative ng mga Ilagan Ministers Association, Pastor Serginia. Dahil kailangan syempre kasama sa planning and program sa ating sa spiritual aspect. Private clinics and other people's organizations and stakeholders for this endeavor. May mga represent din po yung mga kasama natin sa private sector. Nag-commit ng support ang executive officer ng Isabela State University, si Sir Cholo Simon. Meron siyang proposal din na sinubmit sa akin. I hope that I will also get the support of the local council for the protection of children, which is kayo po lahat, the LYDC. Kailangan po ng approval ninyong lahat bago po mag-push through itong program na ito. Kailangan din syempre ng back-up namin sa council, kaya kami po ang gagawa ng legislation or policy and kailangan na-aprobahan din ni Mayor JDS once na-approve ng council para po mag-implement itong program na ito. Ang pangarap natin is ma-budgetan itong program na ito. And of course, the LCAD, BAUSI, and all visitors present today. I would like to extend my gratitude to everybody present in this undertaking, and I hope that we will be able to come up with a unified collaboration to protect our brothers and sisters suffering from mental health disorder. We will do our best to make the City of Ilagan a haven of mental health. Dahil dito sa Region 2, sa pagkakaalam ko, wala ka pong LGU ang may mental health center. Kung si Mayor Woods nakapagpatayo ng Person with Disability Affairs Office na nakatuon sa mga kapatid natin na may PWD, pangarap ko po kung magkaroon naman tayo dito sa mga. Thank you very much po.
at paggabay sa mga ilagay mo or the ACAP program, which is initiated by our dear brilliant First City Councilor, Honorable JBS, under the local Council for the Protection of Children. Mr. Chair. Thank you. There is a pending motion. Any second? Okay, so upon the motion of the Honorable Rachel Villanueva Garcia, duly seconded by this August body, the program, the Kahit, Akbayan, Kausapin at Pakinulan, ang ilagay niyo nangangailangan program as recognized, supported, and approved by the LCPC, LYDC, and LCAT-LC is now approved and adopted, which will be recommended to the executive department.